Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Charlene, 34 years old at isang single mother. Mula sa pagbubuntis ko sa aking anak, hanggang ngayon ay ako na po ang mag-isang nagtataguyod sa kanya dahil tinakbuhan ako ng ama niya nung nalaman nitong nabuntis niya ako. Ganoon po siguro ang mga lalaki. Sadyang magaling lang sa good time. Mabilis lang pagdating sa ligaya at kama. Pero kapag nagbunga na, maglalaho na lang na parang isang bula. Ang ama ng aking anak ang una kong boyfriend. Hindi kasi talaga ako pumasok sa isang relasyon mula nung high school ako hanggang college. Dahil bata pa lamang ako, ay alam ko nang may mabigat na akong responsibilidad sa aking pamilya. Panganay kasi ako sa 5 magkakapatid at maaga kaming naudila sa ama. Ang nanay ko lang ang nagtataguyod sa aming lahat. Bata pa lamang ako ay lagi nang sinasabi sa akin ng nanay ko na sana raw ay wag ko silang pabayaan pagdating ng panahon. Sana raw ay kapag nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral ay wag muna akong mag-aasawa at tutulungan ko muna ang aking mga kapatid. Ang mga bagay na yon ay pumasok at hindi lang sa aking utak, kundi tumagos na rin ito maging sa aking puso. Mula high school hanggang college, ay scholar at honor student ako. At ni minsan, hindi ako naging sakit ng ulo ng nanay ko. Ginawa ko ang lahat para maibalik kay nanay ang mga naging sakripisyo niya sa akin. Nagtapos ako ng aking pag-aaral ng may karangalan. At ginawa ko ang lahat para matulungan ang aking buong pamilya. Pagka-graduate ko ng college, wala akong sinayang na panahon at agad akong naganap ng mapapasukang trabaho. Pinag-aral ko ang aking mga kapatid, pero sa kasamaang palad, ang sumunod sa akin ay namatay sa isang aksidente. Bago pa siya makagraduate ng college, at ang sumunod naman sa kanya ay naging bulakbol. Kaya sa mahabang panahon, ay ako ang naging mag-isang breadwinner sa aming pamilya. Dahil ang babata pa ng 2 bunso naming kambal. Nung nagbulakbol ang isang kapatid ko ay naisip ko na ang hirap palang maging isang breadwinner. Ang hirap pala sa pakiramdam na lagi mo na lang inuuna ang iba. Kaya naman naisipan ko ng panahon na yon na siguro panahon naman para bigyan ko ang sarili ko. Panahon naman para ako naman ang sumaya. Kaya nung nagparamdam sa akin si Roy, hindi ko na pinatagal pa ang kanyang panliligaw at sinagot ko na siya kaagad. Si Roy ay schoolmate ko nung high school. Nagkita kaming dalawa sa high school reunion namin taong 2016. 10 years after naming makagraduate ng high school. Isa kasi siyang bonggang reunion na inorganize ng aming mga guro dahil isang dekada na mula nung umalis kami sa aming alma mater. Nung magkita kami nung gabing yon, hindi na ako tinantanan pa ni Roy. Inad niya ako sa lahat ng social media accounts ko at kinuha niya rin ang cellphone number ko sa iba naming batchmates. Nakita akong porsigido siyang i-pursue ako, kaya naman pinagbigyan ko siya. Baka nga si Roy nang magbibigay sa akin ng saya at gaya nga ng mga bagong magkarelasyon, sobrang saya naming dalawa ni Roy. Sa kanya ko naranasan ang aking unang halik, pati na rin yung una kong karanasan sa kama. Oo, bumigay ako kay Roy. Ginawa kong monthly gift sa kanya ang aking pagkabirhen at ang aking pagkababae nung ika-3rd monthly namin ng relasyon namin. Naisip ko, 26 years old na rin naman ako, kaya okay na siguro kung ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Isa pa ay magaling mangumbinsi si Roy. Ang nasa puso ko noon ay pumasok na rin ako sa relasyon. Bakit hindi ko pa i-all? Masaya sa pakiramdam na may nananabik, na mahagkan at mayakap at makasiping ka sa kama. Pero 2 buwan lang mula nung simula akong ibigay ang sarili ko kay Roy, hindi na ako dinatnan ng aking menstruation. Natakot ako ng gusto. Kinakabahan akong pumunta sa pharmacy na malapit sa opisina namin upang bumili ng pregnancy test kit. At noong gamitin ko yon sa CR, ay halos hindi ako makahinga habang hinihintay ang resulta.
Pagkatapos ng 3 minuto, ay malinaw na 2 guhit ang nasakit na yon. Nangangahulog ang positive. Buntis nga ako. Gumamit pa ako ng 3 iba't ibang branch ng pregnancy test kit. Pero pare-pareho lang ang resulta. Buntis talaga ako. Tinawagan ko si Roy at nakipagkita ako sa kanya pagkatapos ng aming trabaho. Nasa isang restaurant kami noon. Kumakain kaming dalawa at masaya pa siyang sinasabi sa akin ang mga plano niya sa aming weekend getaway para sa aming 6-monthsary. Pero nung binigay ko sa kanyang 3 pregnancy test kits, ay nawala ang sigla sa kanyang mga mata. Tahimik siyang tinapos ang kanyang pagkain. Tapos sabi niya ay magsi-CR lang muna siya. Pero hindi na siya bumalik sa table namin. 30 minutes ko siyang hinihintay. Pero hindi talaga siya bumalik. Tinatawagan ko ang kanyang cellphone pero hindi nagri-ring at nakapatay na yata. After 30 minutes, ay napagpasyan ko na lang na umuwi sa pag-aakalang nagulat lang si Roy sa balita ko. Pero hindi. Hindi na talaga siya nagparamdam sa akin mula ng gabing yun. Ganun na lamang ang pagkadismaya at ang lungkot ng nanay ko nung nalaman niya ang nangyari sa akin. Ang sabi pa niya, minsan na nga lang daw ako pumalpak sa buhay ko, ay yung one time, big time pa. May punto naman si nanay. Pero nasaktan ako sa isiping mas tinignan ng nanay ko ang pagkakamali ko kaysa unawain ang naging sitwasyon ko. 7 years ko na rin silang sinusuportahan. 7 years na ako lang ang bumubuhay sa pamilya ko nang walang katulong. Binigay ko ang buong pagkatao ko para sa kanila. Isang beses ko lang pinagbigyan ng sarili ko. Oo, alam kong nagkamali ako. Pero sana naman wag nila akong pagsalitaan ng kung ano-ano. Sana naman ay tulungan na lang nila akong makabangon mula sa aking pagkakamali. Sana naman ay ibigay nila sa akin ang suportang 7 taon kong ibinigay sa kanila. Hindi naman sa nagrereklamo ko. Nasasaktan lang talaga ako. Dahil nangaling sa nangyari sa akin, ay mas naging masipag at porsigido akong maging successful sa buhay. Ayaw kong iparamdam sa pamilya ko na nababawasan ang mayaambag ko sa mga gastusin namin sa bahay. Ayaw kong isipin nila na nagbago na ang lahat dahil nagkaanak na ako at nagbunga naman ang pagsisikap ko. Sa edad kong 32 years old, ay naging senior manager na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Kapalit ng successful ko sa trabaho ay ang oras para sa aking anak. Babae nga pala ang naging anak ko. Kahit na maikling panahon lang ang pagsasama naming dalawa ni Roy at kahit na tinakbuhan niya ako, ay minahal ko pa rin ng sobra ang anak ko. At sa loob ng halos 7 taon ay wala akong naging boyfriend. Dahil binuhos ko ang buong pagmamahal at atensyon ko sa aking pamilya, anak at trabaho. Hanggang sa makilala ko si Jordan, isang bagong trainees sa kumpanya namin. Na-assign siya under sa akin nung umabsent ang talagang trainer niya. Hindi naman talaga ako nagtitrain ng mga baguhan. Pero ng araw na yon, wala naman akong ibang ginagawa at may emergency ang aming isang trainer. Kaya naman nagpresenta na ako na pumalit sa trabaho niya kahit 2 araw lang. At doon ko nga nakilala si Jordan. Confident na lalaki si Jordan. Kahit alam niyang boss niya ako, ay hindi siya nahihiyang makipag-usap sa akin. At nung break time, ay nakikipagbiruan pa siya. Nakala mo ay magkaibigan lang kaming 2. Hinayaan ko na lang yun dahil okay naman siya sa training. Madali siyang makapick up at halatang matalino. Pero may pagka-presko siya. Binobola-bola pa niya ako. At ang sabi niya, ay mukhang fresh graduate lang ako sa college. At hindi daw halata sa itsura ko na matagal na akong nai-stress sa trabaho ko. Bagay na inaamin kong nagbibigay ng kilig sa aking puso. Ewan ko ba? Hindi naman sa walang nagbibigay sa akin ng mga ganong klaseng compliment, pero iba ang nararamdaman ko nung nanggaling yun kay Jordan.
Mukha man na ako ang in control sa aming dalawa ni Jordan dahil ako ang mas matanda at mas may posisyon sa kumpanya, ay hindi ko naman maipagkakaila na na-charm niya ako at kinikilig ako sa bawat hirit niya sa akin. Napaka-confident kasi talaga niya. Sa katunayan sa sobrang taas ng self-confidence niya, ay hindi man lang siya nahiyang kunin ang cellphone number ko. Naewan ko rin ba kung bakit agad ko namang ibinigay sa kanya. Doon na nga nagsimula ang mahabang text message niya sa akin. Hanggang sa naging magkatawagan na rin kaming dalawa mula gabi, pagkagaling namin sa opisina, hanggang sa makatulog na kaming pareho. Para akong teenager na kinikilig kapag ginagawa namin yun. At sa mga sumunod na mga linggo, ay nagpatuloy ang aming lihim na landian ni Jordan sa opisina. Sa puntong yon ay wala na akong pakailam sa 10 taon na age gap naming dalawa. At wala na rin akong pakailam kung napapansin na ang bawal naming relasyon sa opisina. Oo, bawal sa opisina namin na may karelasyon kami na sing ng department. Lalo na pag isa sa inyo ang may posisyon. Conflict of interest kasi yon. Pero dahil para akong teenager na nagre-rebelde dahil sa sobrang emosyon na aking nararamdaman, ay wala na akong naging pakailam kung pagchismisan man kami ng mga taga-office. Ang mahalaga sa akin noon ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang ligaya. Ligaya na hindi na ipaparamdam sa akin ng sarili kong pamilya. 2 buwan mula na magkakilala kami, ay pumayag na akong makipag-sex kay Jordan. Pero dahil natuto na ako sa nangyari sa akin kay Roy, ay sinigurado ko na sa bawat pagkakataon na merong nangyayari sa aming dalawa ni Jordan, ay may suot siyang kondom. Madalas ay nag-check-in kaming dalawa sa motel. Nung una ay si Jordan pang nagbabayad. Pero nung tumagal-tagal ay madalas na ako na. At kung wala pang sweldo, ay nagiging creative itong si Jordan at nag-aaya siyang gawin namin yon sa mga tagong lugar, sa opisina. Na nung tumagal nga ay bagay na ikinaka-excite ko na rin. Ibang pakiramdam ang pinaparanas sa akin ni Jordan. Parang bawat araw na magkasama kaming dalawa ay na-excite ako. Parang noon lang talaga ako tunay na nabuhay. Bawat araw ay isang panibagong adventure ang tingin ko sa aming relasyon. Pero ang lahat ay may hangganan din. Isang araw ay naglalakad ako sa hallway ng opisina nang biglang may humila sa akin. Papasok sa janitor closet. Sisigaw na sana ako pero biglang may bibig na tumakip sa bibig ko at tinalikan ako ng gusto. Si Jordan pala. Agad akong bumigay sa mga halik niya. Mapupusok at nag-aalab ng mga halik. Lumalim ng lumalim ang halikan naming dalawa hanggang sa hindi na namin napigilan ang aming mga sarili at inisa-isa na naming tinanggal ang mga saplot sa aming katawan. Naglalakbay na rin ang aming mga kamay sa katawan ng bawat isa. Natanggal na ni Jordan ang aking lahat ng saplot, maliban na lang sa suot kong pahada. Siya naman ay tanging pang ibaba na lang ang suot niya. Lunod na kami sa aming pagnanasa sa isa't isa nang bigla na lang bumukas ang pinto. Isa sa mga company security guards ang nakahuli sa aming dalawa ni Jordan. Mabilis kong itinakip ang aking 2 kamay sa aking mga nakabuyangyang na dibdib at dahil sa gulat ko, hindi ko na alam kung papaano ako magre-react. Si Jordan naman ay sobrang bilis. Hindi lang niya kaagad papasok ang guard. Pilit niya itong pinakiusapan na huwag sasabihin ng kanyang nakita. Nagawa pa ngang kumuha ni Jordan ng 2,000 sa wallet niya at pilit na inaabot yun sa gwardya. Sinusubukan niya itong suhulan para huwag kaming isumbong. Pero nagmatigas ang gwardyang yon at sinabi niyang tapat siya sa kanyang tungkulin at hindi siya ang klase ng gwardya na nadadaan sa suhol. Bago niya kami tinalikuran, ay sinabi niyang magbihis na kami at ayusin ang aming mga sarili. Pagkatapos, ay sumunod kami sa kanya sa security office. Wala pang 1 oras, ay kumalat na agad ang iskandalong ginawa namin ni Jordan. Para yung apoy na ang bilis-bilis kumalat sa loob ng opisina,
At syempre dahil sa skandal na nangyari, ay pareho kami ni Jordan na nawalan ng trabaho. Parang gumuho ang mundo ko ng araw na yon. Nang umaga, pumasok ako bilang isang senior manager. May stable na sweldo at may kotse pa na galing sa kumpanya bilang isa sa mga perks ng aking posisyon. Pero nung hapon na yon, pag-uwi ko ay may skandalo na ako. Bigla pa akong nawalan ng trabaho at nawala na rin ang coaching issue ng kumpanya. Dahil hindi pa yun nag-iisang taon sa akin. Kaya pagmamayari pa rin yun ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko rin alam kung papaano ko ipapaliwanag sa pamilya ko ang nangyari. Pero minabuti kong inihim sa kanila ang lahat. Sinabi ko na lang na kailangan pang ipasok sa kasa yung kotse dahil nabangga ako papasok sa opisina nung umagang yun. Kasi kahit hindi pa naman lubusang kilala ng pamilya ko si Jordan, ay alam kong kailangan ko siyang protektahan. Sa kanila nang sa ganon, ay hindi tuluyang maging pangit ang image ni Jordan sa pamilya ko. Unang-una na nga ay dahil sa malaking agwat ng aming edad at napansin din ng pamilya ko na mula nung naging boyfriend ko nga si Jordan ay madalas na akong ginagabi ng uwi sa bahay at halos hindi ko na nga naaabot ang gising ng aking anak. Isa pa ay napansin nilang mula nung maging kami ni Jordan ay nagkakanda-delay-delay na ang pag-abot ko sa kanila ng pera. Yung kambal ko kasing mga kapatid ay pag-graduate pa lang ng college. At dahil nag-asawa ng isang bulakbol kong kapatid, ay ako na lang talaga mag-isang nagpapaaral sa kanila. At aminado naman din kasi ako na ginagastusan ko rin talaga ang mga dates naming dalawa ni Jordan. Dahil kumpara nga naman sa akin, ay napakaliit din ng kanyang sweldo. Kaya naman hindi ko na rin alam kung paano ko sa kanila sasabihin na wala na nga akong trabaho. Kahit na senior manager na ako, ay napakaliit lang ng ipon ko sa bangko. Dahil sa kakabigay ko sa pamilya ko at sa boyfriend ko. At dati sa kalkulasyon ko, ay 3 buwan lang ako pwedeng mabakante ng trabaho at pagkatapos noon, ay hindi ko na alam kung saan kami pupulutin ng aking pamilya. Dagdag pa sa stress ko yung mga paulit-ulit na pangulit sa akin ng mama ko dahil hindi na raw kumakasya ang binibigay ko sa kanyang pera. Kasi aminado naman talaga akong nabawasan ngayon kasi nakasali na sa budget ko ang relasyon naming dalawa ni Jordan. Hanggang sa isang araw, kinumpronta na ako ng nanay ko. Napapansin niya kasi na hindi na ako naka-uniform sa tuwing aalis ako ng bahay. At dahil sa pamulit niya, napaamin na rin ako ng totoo. Sabi ko sa kanyang nawalan na ako ng trabaho dahil nalaman sa opisinang relasyon naming dalawa ni Jordan. Pero hindi ko sinabi ang lahat ng detalye sa kanya. Hindi ko sinabi ang nangyari sa janitor closet. Siyempre nagalit ang nanay ko. Ang sabi niya hindi raw talaga ako natuto. Mas inuna ko pa raw ang kati ng katawan ko kaysa sa kanila na pamilya ko. Mas inuuna ko pa raw ang panlalalaki ko kaysa sa anak ko. Doon na kami nagkasagutan ng nanay ko. Sa huli, sinabi ko sa kanya na makakahanap din ako ng bagong trabaho. Yung trabaho na mas may malaking sweldo. Alam ko na disappointed na naman ang nanay ko sa akin. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat para makahanap ako ng trabaho. Kung saan-saan ako nag-apply. Pero naging mahirap ang paghahanap ko ng trabaho. Karamihan kasi sa hinahanap ng mga kumpanya ay yung mga fresh grad. Dahil medyo mataas ng dati kong posisyon, ay mas konti lang ang kumpanyang naghahanap ng nasa label ko. Nang magtatatlong buwan na at wala pa rin akong nahanap na trabaho, ay napilitan akong tanggapin ang isang entry-level na posisyon sa isang call center. Yun lang rin kasi may offer na sweldo na sasapat sa mga pangangailangan namin ng pamilya at ng maliit kong anak. Kahit na night shift ang pasok ko ay tinanggap ko na rin. Inengganyo ko rin si Jordan na mag-apply rin kasama ko sa call center para palagi pa rin kaming magkasama.